Nang malaman ng biyenan ko ang tungkol sa pagkakatanggal ko sa trabaho, pinilit niya ang anak niyang hiwalayan ako. Kalmado akong pumayag, at makalipas ang 5 araw, nakatanggap ng abiso ang dati kong biyenan. Dahil sa pag-alis ng inyong manugang, mangyaring lisanin ang cottage na ipinakalop ng kumpanya sa loob ng 24 na oras. Ang balita tungkol sa pagkakatanggal ko sa trabaho ay mabilis na nakarating sa bahay. Noong gabing iyon, kinalatkat ng biyenan ko ang kanyang anak at pinilit kaming magiwalay. Hindi ako umiyak, hindi nakmakaawang manatili. Kalmado kong pinirmahan ang mapapeles ang hiwalayan. Nakahinga ng maluwag ang biyenan ko, kinutya ako ang hipak ko, at ang dati kong asawa ay tila hindi makapagsalita. Akala nila, nakawalan na sila sa isang pabigat. Sa cottage kung saan ako nanirahan ng 3 taon, masaya nilang sinimulang ayusan ng blind date ang dati kong asawang si Marco. Hanggang sa, makalipas ang ilang araw, isang kartero ang nag-abot sa biyenan kong sulat mula sa mga abogado. Mangyaring lisanin ang bahay na serbisyo sa loob ng 24 na oras, na ipinakalop ng kumpanya kay Ginang Sofia Reyes. Alas 3 ng hapon, lumabas ako sa opisinang HR Director, hawak-hawak ang abiso ng pagkakatanggal na may pulang selyo, tahimik ang pasilyo, ang makasamahan ko ay nag-iwasan ng tingin, sa kanilang mga mata, nababasa ko ang awa, na parabang sa isang talunan. Binalewala ko sila at dumiretso sa aking workstation upang likpitin ang aking mga gamit. Ma'am Sofia, toto po bang alis na kayo? Lumapit sa mesa ko ang intern na si Miguel, na namumula ang nga mata. Kung alis po kayo, ano na ang mangyayari sa mapangunahing proyekto ng ating departamento? Inilagay ko ang laptop sa aking bag at tuyot na sumagot, may sariling plano ang kumpanya. Pero yung 3 patented na teknolohiya ay binuo sa ilalim ng inyong pamumuno. Noong nakaraang buwan, sinubukan kayong kunin ng Apex Global, pero hindi ninyo. Miguel, pinutol ko siya. Tama na uyan. Lumapit sa amin ang office manager na si Sir Ben. Tumingin siya sa akin na parang may gustong sabihin, ngunit nanatiling tahimik. Sofia, ang ma-instruksyon para sa paglilipat ng trabaho ay isesend ko bukas sa email mo. Ang lahat ng technical na dokumentasyon ay nasa shared drive, sabi ko. Inilagay ko ang bag sa aking balikat at huling sinulyapan ang opisina kung saan ako nagtrabaho ng 5 taon. Hayaan na. Sa elevator, sumandal ako sa dingding at ipinikit ang aking mga mata. Kasinungalingan ang pagkakatanggal. Pag-optimize ng departamento, iyon ang katotohanan. Ang kompetisyon sa pagitan ng aming kumpanya at ng Apex Global ay lalong tumitindi. At ako, bilang pangunahing technical director, ay naging isang piyesa sa kanilang laro. Malinaw na ipinahiwating ng HR Director kanina. Inalok ako ng Apex ng 3 beses na mas mataas na sahot. Kung hindi ako papayag sa kanilang katawa-tawang mga kondisyon dito, ang optimization na ito ang aking katapusan. Nagvibrate ang telepono ko. Tumatawag ang biyenan kong, si Aling Elena. Hello, Sofia, kailan ka uwi? Nagluto ako ni paborito mong kare-kare ngayong gabi. Ang kanyang boses ay may pambihirang laming, halos hindi natural. Uwi ako ng alas 5. Sige, naghihintay si mama. Pagkababa ng tawag, napangisi ako ng malamig. Sa loob ng 3 taon, ito ang unang beses na tumawag sa akin ang biyenan ko para sabihing nagluto siya ng paborito kong ulam. Siguradong alam na niya ang tungkol sa pagkakatanggal ko. Tierra Verde Executive Village, bahay numero 12. Nang itap ko ang aking keycard at pumasok, isang di pangkaraniwang katahimikan ang sumalubong sa akin sa sala. Si Aling Elena ay nakaupo sa sopa, at sa tabi niya ay ang hipak kong si Bea, nag-scroll sa kanyang telepono. Nang makita nila ako, agad na nagbago ang kanilang natingin. Nakauwi ka na pala. Ang boses ni Aling Elena ay mas malamig ng ilang degree kaysa sa telepono. Nakpalit akong sinelas. Hindi pa ba dumarating si Marco? Abala ang asawa mo sa trabaho. Hindi tulad ng iba diyan, patuyang sabi ni Bea. Hindi ako sumagot at tumiretso sa aming silid tulugan. Alas 7 na gabi, umuwi si Marco. Totungang may marangyang hapunan mula kay Aling Elena sa mesa, ngunit ang kapaligiran ay napakabigat, na parang pwedeng hiwain ng kutsilyo. Narinig ko, tinanggal ka raw, sabi ni Aling Elena habang kumukuha ng karne, na sinadyang maging kaswal. Ibinaba ko ang aking tinidor at tiningnan siya. May restructuring sa kumpanya. Hindi lang ako. Wow, ang ganda pakinggan, singhal ni Bea. Pero sa totoo lang, hindi mo lang kinaya. Ang kapatid ko, magaling sa trabaho sa kumpanya. Bakit ikaw ang tinanggal? Ibinaba ni Marco ang kanyang ulo at tahimik na kinalikot ang pagkain sa kanyang plato. Walang kibo. Bea, huwag kang magsalitang kung ano-ano.
pakunwaring saway ni Aling Elena at bumaling sa akin. Sofia, ayaw ni mama na may masabing masama, pero ngayon, ang hirap mahanap ng trabaho. Hindi ka na rin bata, isang babaeng lampas 30. Makakahanap akong trabaho sa lalong madaling panahon, pinutol ko siya. Ano namang mahahanap mo? Inihagis ni Aling Elena ang kanyang tinidor sa mesa. Sofia, magtatapat ako sayo. Wala ka ng trabaho ngayon. Naintindihan mo ba kung gaano kabigat ang pressure para lang sa bahay na ito? Ang buwanang bayad sa asosasyon ay 30,000. Tapos, yung hulog sa kotse, mga pakain. Malamig ko siyang tiningnan. At ano ngayon? At sa tingin ni mama, tumingin si Aling Elena kay Marco. Kailangan niyong dalawang mag-isip. Maisip tungkol sa ano? Sa hiwalayan, sabat ni Bea. Manugang, huwag mong sisihin ang kapatid ko sa pagiging walang puso. Wala kang trabaho. Bakit ka dapat sustentuhan ng kapatid ko? Bukod pa riyan, 3 taon na kayong kasal, pero wala pa ring anak. Ano pa ang say-say ng pagsasamang ito? Sa wakas, itinaas ni Marco ang kanyang ulo. Ma, Bea, kayo. Marco, tumahimik ka. Sinamaan siyang tingin ni Aling Elena at nagpatuloy. Sofia, hindi sa pinipilit ka ni mama. Isipin mo na lang, nawalan ka ang trabaho, hindi sigurado kung makakahanap ka ang bago. Ang anak ko, bata pa, may magandang kinabukasan. Siya ay isang lead specialist sa kanyang kumpanya. Ang bahay na ito, ang kotse, lahat ng ito ay bonus mula sa kanyang trabaho. Mayroon siyang ganitong kagandang mga benepisyo. Bakit ka pa niya hihilahin? Mas mabuting magiwalay na lang ng maaga. Mas makakabuti ito para sa lahat. Tiningnan ko si Aling Elena, pagkatapos si Bea, at sa huli, ipinatong ko ang aking tingin sa mukha ni Marco, umiwas siyang tingin. Gumalaw ang kanyang Adam's apple, ngunit wala pa ring salitang lumabas sa kanya. Sige, tumayo ako. Pumapayag ako sa hiwalayan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa hapagkainan. Natigilan si Aling Elena. Si Bea ay nanigas na may hawak na tinidor. Biglang itinaas ni Marco ang kanyang ulo at tumitik sa akin. Ano? Ano ang sinabi mo? Tanong ng biyenan ko matapos makabawi. May pag-alinlangan sa kanyang boses. Sabi ko, pumapayag ako sa hiwalayan. Pinunasan ko ang aking bibig ng napkin. Bukas, ayusin natin ang mapapeles. Okay na ba yon? Namutla ang mukha ni Marco. Sofia, ikaw? Bakit ka? Tiningnan ko siya, at bakit ka nanahimik habang sinasabi lahat yan ng nay mo? Ayos na, dahil napag-usapan na natin lahat, huwag na nating sayangin ang oras. Tumalikod ako at naglakad papunta sa silid tulugan. Bukas, alas 9 umaga sa kote. Sa likod ko, nagbulungan sina Aling Elena at Bea. Ma, bakit ang bilis niyang pumayag? Hayaan mo na siya. Mabuti nang magiwalay na, para hindi na siya maging pabigat sa atin. Isinara ko ang pintoeng silid tulugan, sumandal dito, at ipinikit ang aking na mata. May tumunok sa telepono. Mensahe mula sa best friend kong si Anna. Narinig ko ang balita. Kumusta ka? Nagtip akong sagot. Okay lang, malaya na ako bukas. Agad na sumagot si Anna. Anong ibig mong sabihin? Maghihiwalay na kami ni Marco bukas. Agad na tumunok ang telepono. Sofia, nababaliw ka na ba? Pinilit kang pamilyang yan na makipaghiwalay. Tumaas ng 1 oktaba ang boses ni Anna. Lumapit ako sa bintana at tiningnan ang hardin sa ibaba. Sabi ngang biyenan ko, dahil wala na akong trabaho, magiging pabigat lang ako sa anak niya, at hindi niya obligasyong suportahan ako. Punyeta, mura ni Anna. Nasa tamang pag-isip ba ang matandang yan? Alam ba niya kung gaano kalaki ang inambag mo sa pamilyang yan sa loob niyang 3 taon? Ikaw ang nagbayad para sa magamit sa cottage. Ikaw ang nagbabayad ng hulog sa kotse. Pati pagpapagamot niya, ikaw ang sumagot. Ana, pinutol ko siya. Wala na yang halaga. At hahayaan mo na lang yan? Napangisi ako. At kailan ko sinabi na magpapaloko ako? Sandaling natigilan si Anna. At pagkatapos ay biglang naintindihan ang lahat. Ang ibig mong sabihin? Bukas, kapag nahiwalay na kami, malalaman nila. Ibinaba ko ang tawag at humiga sa kama. May kumatok sa pinto. Narinig ko ang boses ni Marco sa labas. Sofia, pwede ba akong pumasok? Hindi ako sumagot. Sofia ako. Hindi ko gustong mahiwalay. Si mama lang. Marco, putol ko. Bukas, alas 9. Huwag kang mahuli. Isang ganap na katahimikan ang namayani sa labas ng pinto. Kinabukasan, 8:30 ng umaga, nagsuot ako ng puting damit, naglagay ng magaang makeup, kinuha ang aking bag, at lumabas ngang silid. Sa sala,
Sina Aling Elena at Bea ay nakaupo na sa sopa, naghihintay. Pareho silang nakabihis na parang pupunta sa isang pista. Si Aling Elena ay mayroon pang magandang pulang scarf sa kanyang lig. Wow, tingnan mo't ayos pa. Sinulyapan ako ni Bea. Maghihiwalay na nga lang, nak-makeup pa. Grabe. Tara na. Lumabas si Marco mula sa master's bedroom. Mukha siyang pagod na pagod, may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang nga mata. Tumadyo si Aling Elena. Marco, sasama si Mama sa iyo. Para hindi siya magbago, isip. Mahuwag na. Kailangan, sinamaan niya ngang tingin ang anak. Baka may gawin pa siyang eksena. Napangisi ako ng malamig at naunang lumabas ang pinto. Sa korte, may pila na, sina Aling Elena at Bea ay nasa likuran, at buong biyahe ay daldalan. Mabuti na ring maghihiwalay kayo. Sa itsura ang kapatid ko, madali siyang makakahanap ng mas bata, mas maganda, 100 beses na mas mahusay kaysa sa kanya, malakas na sabi ni Bea. 32 na, walang anak, sigurado may problema yang sa kalusugang. Nagsimulang lumingon ang mata o sa pila. Namula ang mukha ni Marco. Bea, hinaan mo ang boses mo. Bakit, hindi ba to? Mayabang na sabi ng kapatid. Nakatayo ako sa pila. Nakatingin sa aking telepono, na parabang hindi ako ang pinag-uusapan nila. Nag-text si Ana. Nandiyan ka na. Kailangan mo ba akong pumunta? Huwag na, malapit nang matapos. Mamayang gabi, libre ko ang marangyang apunan sa restaurant. Magdiwang tayo. Sagot kaibigan ko. Sa wakas, kami na ang sunod. Isang babaeng nasa 40, ang kawani, ay tumingin sa amin. Pagkatapos ay sa nagliliwanag na sina Aling Elena at Bea sa likuran, at kumunot ang mga ID at marriage certificate. Iniabot ni Marco ang mga dokumento. Bahagyang nanginginig ang kanyang makamay. Kalmado kong inilagay ang aking mga dokumento sa counter. Ang aking mukha ay walang emosyon. Pinal na ba ang desisyon na mahiwalay? Tanong ng kawani. Opo, sabi ko. Siguradong sigurado ang anak ko, sabat ni Aling Elena. Ay proseso niyo na nang mabilis. Uwi pa kami, mag-impake ngang gagamit. Sinulyapan siya nga kawani ngunit walang sinabi, at sinimulang i-encode ang mga datos, kasunduan sa paghahati nga ari-arian. Inilabas ni Marco ang dokumento. Sinulyapan ko ito. Isang kasunduan na ang nga ari-arian bago ang kasal ay mananatili sa bawat isa. Walang conjugal property. Ang kotse, na nakapangalan kay Marco, ay mapupunta sa kanya, sa akin, wala. Mga pirma, pagbabayad ng filing fee. Ang buong proseso ay hindi tumagal ng higit sa 20 minuto. Inabot sa amin ni kawani ang sertipiko na legal na separasyon. Tapos na. Hanggat ko sa inyo. Natigilan siya. Ang lahat nege mabuti, nang magkahiwalay. Kinuha ko ang aking dokumento, tumalikod, at nagsimulang maglakad palayo. Hoy, teka, hinabol ako ni Bea. Kailan mo kukunin ang nagamit mo? Sabi ni Mama, dapat ngayon mo na lahat ilabas. Huminto ako at tiningnan siya. Naintindihan ko. Mabuti naman. Mayabang na sabi ni Bea. At saka, yung nga damit at sapatos mo, huwag mo nang kunin lahat. May mga nagustuhan ako diyan. Iiwan ko para sa akin. Lumapit din si Aling Elena. Ang kanyang mukha ay may ngiti na hindi man lang niya sinubukang itago. Sofia, kahit hiwalay na kayo ni Marco, sasabihin ko sayo bilang isang ina, kung hindi ka makahanap ng trabaho, bumalik ka na sa probinsya mo. Hindi para sayo ang Maynila. Salamat sa pag-alala, Aling Elena, bahagya akong ngumiti, pero hindi ko kakailanganin yan. Pagkasabi niyon, naglakad ako papunta sa paradahan ng hindi lumilingon. Sa likod ko, narinig ko ang boses ni Bea. Marco, tara na, umuwi na tayo. Inimbita ko makaibigan ko ngayon, para makita nila ang fila natin. Bea, huwag na. Pag-alinlangang sabi ni Marco. Anong huwag na? Sa iyo naman talaga ang bahay na to. At ngayong wala na siya, malaya na tayo. Sumakay ako sa kotse at pinaandar ang makina. Sa salamin sa likod, nakita ko si Marco na nakatayo at nakatingin sa aking kotse na may komplikadong ekspresyon. Hinihila siya ni Aling Elena sa kabilang direksyon, habang si Bea, nakangiti ng malapat, ay nakahawak sa kanyang braso. Pinaharurot ko ang kotse at umalis. Tumunog ang telepono. Si Anna. Oh, kumusta? Tapos na? Nasaan ka? Halika na sa akin. Inihanda ko na ang kwarto mo, sabi niya. Dito ka na tumira, hanggat gusto mo. Sige, papunta na ako sa iyo. Sofia, biglang nagseryoso si Anna. Totoo bang hindi ka nagsisisi? Tumingin ako sa daloy nga sasakyan sa unahan.
Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Nagsisisi. Ang tanging pinagsisisihan ko ay ang pagiging bulag ko nung pinakasalan ko ang duwag na si Marco Ivanov. Hahaha, yan ang Sofia na kilala ko. Tawa ni Anna. O nga pala, kailan mo sasabihin sa kanila ang totoo? Huwag magmadali, kaswal kong sabi. Hayaan mo silang magsaya pa ang ilang araw. Pagkatapos ang 5 araw, malalaman din nila kahit wala ako. Haling! Makahanda na ako na popcorn. Pagkababaeng tawag, sinulyapan ko ang maleta sa likurang upuan. Sa gabi bago ang hiwalayan, inimpake ko na ang lahat ng importante. Damit, dokumento, laptop, at pati na rin ang mga payslip sa lahat ng taon, mga tax declaration, at ang sertipiko and pagkakalo-MG bahay serbisyo, kung saan nakatatak ang opisyal na selyo nga aking kumpanya. Sa labas, maliwanag ang sikat ng araw. Ibinaba ko ang bintana at huminga ng malalim. 3 taon ng pagsasama, ngayon ay wakas na. At para sa iba, ang bangungot ay nagsisimula pa lamang. Sa ikalawang araw pagkatapos ng hiwalayan, maingay sa bahay numero 12 sa Tierra Verde. Bea, palitan mo yung bulaklak sa sala. Darating na si Tita Fanny kasama ang pamangkin niya, utos ni Aling Elena, habang naglalakat-lakat sa sala suot ang bagong sutlang pajama, at alisin mo na lahat ng basura ni Sofia. Nakakasakit sa mata. Kinuha ni Bea ang isang tumpok nga picture frame. Ma, anong gagawin sa mga litratong ito? Sa basura, huwag mo nang tingnan, sagot ni Aling Elena. Hiwalay na, para saan pa yan? Bumaba si Marco mula sa ikalawang palapak at, nang makita ang kanilang mga litrato sa kasal sa basurahan, kumunot ang nu. Ma, bakit nakmamadali kayo? 2 araw pa lang akong hiwalay. At ano ngayon? Anong 2 araw? Akala mo bata ka pa? Sinamaan siyang tingin ng ina. 35 na taon para sa isang lalaki ang pinakamagandang edad. Yung babaeng nahanap ko para sa iyo, galing sa mabuting pamilya, edukada. Huwag mong palampasin ang pagkakataon. O nga, Marco, sang-ayon ni Bea. Pamangkin ni Tita Fanny, nagtatrabaho sa bangko. Ang ganda-ganda. 100 beses na mas maganda kaysa, doon sa isa. Nanahimik si Marco. Umupo siya sa sopa at itinuon ang pansin sa kanyang telepono. Gusto niyang tawagan si Sofia, may itatanong tungkol sa bahay. Sa lahat ng araw na ito, hindi mapakali ang kanyang kalooban, ngunit sa tuwing kukunin niya ang telepono, ibinababa niya rin ito ulit. Marco, anong ginagawa mo diyan nakaupo? Lumapit ang ina. Halika, magbihis ka, malapit nang dumating yung babae. Ma, ayoko po talaga ang anumang blind date. Ayah mo, nakdilim ang muha ni Aling Elena. Gusto mong mabuhay mag-isa habang buhay, nangungulila sa isang babaeng walang trabaho? O gusto mong mamatay ako na hindi man lang nakikita ang anak kong mayos na ang buhay? Bumuntong hininga si Marco at umakyat sa itaas. 3:00 ng hapon, dinala ni Tita Fanny ang kanyang pamangkin, 26 taong gulang ang babay. Perpektong makeup, formal na business suite, totungang mas mukha siyang bata kaysa kay Sofia. Fanny, pasok kayo, upo kayo. Ngumiti ng malapat si Aling Elena. At ito ang anak kong si Marco, nagtatrabaho bilang technical director sa isang IT company. Ang sahot, anti-3 milyon kada taon. Naku, hindi po, nahihiyang ngumiti si Marco. Isa lang po akong ordinaryong empleyado. Ay, Marco, masyado kang mapakumbaba. Pinutol siya ni Aling Elena. Tingnan ninyo ang bahay na ito, 180 square meters, sa isang elite na village, ibinigay ngang kumpanya. At ang kotse, Honda Accord, galing din sa kumpanya. Nakningning ang ngamata ang babae, tiningnan niya ang loop ng sala. Ang bahay, sa ganitong kagandang lugar, sa Tierra Verde. Ang ganitong cottage ay nakakahalagang ng 80 milyon, kung hindi man higit pa, ngumiti si Tita Fanny. Siyempre, mayabang nasabi ni Aling Elena. Dahil ang anak ko ay isang napakahalagang empleyado, kaya naman nagbibigayng ganitong mabonus ang kumpanya. Nakaupo si Marco, nakayuko at humihigop ang TSAA. Hindi siya makapagsalita. Alam niyang ang bahay na ito ay ibinigay ng kumpanya hindi sa kanya. Pero ano ang sasabihin niya ngayon? Na ito ay bahay ng dati niyang asawa. Magmumuha siyang isang ganap na talunan. Ano po ba talaga ang trabaho ninyo? Marco, tanong ng babay. Programming, maikling sagot niya. Ah, programmer lang pala. Bahagyang kumupas ang ngiti ng babae. Hindi lang basta programmer, agad na sumabat si Aling Elena. Siya ay isang key technical specialist. Ang mapangunahing proyektong kumpanya ay nasa kanya. Hinikpitan ni Marco ang hawak sa tasa na namuti ang kanyang mabuko. Isa siyang ordinaryong coder.
Lahat ng mapangunahing proyekto na iyon ay pinamumunuan ni Sofia. Ang blind date ay nagtapos sa isang awkward na kapaligiran. Sa pag-alis, sinabing ang babay ang formal na pag-isipan ko, at doon na nagtapos ang lahat. Si Bea, matapos ihatid ang mga bisita, ay bumalik at nagsimulang magreklamo. Marco, naman, bakit hindi mo man lang sinubukang ipakita ang sarili mo? Ang ganda ang background ng babay. Tapos ikaw, nakaupo lang na parang may tubig sa bibig. Ano ang dapat kong sabihin? Iritableng sagot ni Marco. Sabihin na ang bahay na ito ay sa totoo lang. Sa totoo lang? Ano? Nag-alalang tumingin sa kanya ang ina. Wala. Isinara ni Marco ang kanyang bibig. Sa ikatlong araw, inimbita ni Bea ang tatlo niyang kaibigan. Wow, Bea, ang laki ngang bahay niyo. Bulalas ng isang babaeng may blondeng buhok pakpasok. Sakto lang, na kunwaring walang pakialam si Bea. Ibinigay ito sa kapatid kong kumpanya. 180 square meters na may hardin. Grabe, anong trabaho ng kapatid mo at binibigyan siyang ganitong nga bonus? Technical Director, pinasyal sila ni Bea. Sahod, milyon-milyon. Plus, binigyan pa ng kotse. Ang mga babae ay inggit na humanga at kinuha ang kanilang mga telepono upang mag-picture. Bea, nasaan ang hipak mo? Hindi ko siya nakikita. Tanong ng isa sa kanila. Ay, huwag mo nang alalahanin. Inikot ni Bea ang kanyang mata. Nahiwalay na sila. Tinanggal siya sa trabaho. Nagpasya si mama na hilahin lang niya pababa ang kapatid ko, kaya pinilit silang mahiwalay. Engayong, binata na uli ang kapatid ko, isang eligible bachelor. Kawawa naman ang hipak mo. Bakit siya kawawa? Singhal ni Bea. Kasalanan niya kung bakit wala siyang kwenta. Sa itsura ang kapatid ko, kahit sino mahahanap niya, at siguradong mas mahusay kaysa sa kanya. Nagdaldalan ang mababay sa sala habang si Bea, na may mahalagang itsura, ay ipinapakita sa kanila ang bahay. Umuwi si Marco mula sa trabaho, nakita ang eksena, at nagdilim ang kanyang mukha. Bea, pwede bang huwag kang ganyan? Mahinang tanong niya. At ano naman? Nagalit ang kapatid. Bahay natin to. May gustong sabihin si Marco, ngunit sa huli ay nanahimik na lang. Bumalik siya sa kanyang silid, kinuha ang telepono, hinanap ang numero ni Sofia at, matapos ang mahabang pag-alinlangan, pinindot ang call button. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Naka-off. Ang pagkabalisa sa puso ni Marco ay lalo pang lumakas. Sa parehong oras, 36th floor ng isang gusali sa Bonifacio Global City. Ma'am Sofia, pakitingnan po ang kontrata. Kung okay na po ang lahat, pipirmahan natin ngayon. Inabot sa akin ng HR Director ng Apex Global ang isang folder. Binuksan ko ang kontrata. Taunang sahod na 15 milyon, kasama ang 2% ng mga stock at opsyon. Dagdag pa ang kompensasyon para sa sasakyan, bayad sa tirahan, at porsyento mula sa kita ng mga proyekto. Ito ay mga eksklusibong kondisyong. Personal na inaprubahan ni Mr. Tan, ngumiti ang HR Director. Sa buong korporasyon, kayo langgang may ganitong package. Inilagay ko ang aking pirma at selyo. Welcome to Apex Global. Tumayo ang direktor at kinamayan ako. Sinabi ni Mr. Tan na ang sistema nga, artificial intelligence sa ilalim ng inyong pamumuno, ay dapat may lunsat sa loob ng 3 buwan. Pagkatapos, sa Industry Awards, siguradong dudurugin natin ang dati ninyong kumpanya. Huwag kayong mag-alala, isinara ko ang kontrata. Sapat na ang 3 buwan. Paglabas sa meeting room, sinagot ko ang tawag mula kay Victor, ang technical director ng dati kong kumpanya. Sofia, totoo bang lilipat ka sa Apex? May desperasyon sa boses ni Victor. Nagkaroon ng emergency meeting ang management. Dahil sa pag-alis mo, lahat ng 3 pangunahing proyekto ay kailangang i-freeze. Ang lugi ay aabot sa hindi bababa sa daan-daang milyon. Problema na yan ng kumpanya, tuyot kong sagot. Sofia, baka pwede kang bumalik. Sabihin mo lang ang anumang kondisyon. Victor, tama na, pinutol ko siya. Nakapirma na ako ang kontrata sa Apex. At saka, noong nagpasya kayong i-optimize ako, bakit hindi ninyo inisip ang araw na ito? Nanahimik si Victor ang ilang segundo. Kung gayon, good luck sayo. Ibinaba ko ang tawag. Sakto namang lumabas si Ana mula sa kanyang opisina sa malapit. Oh, kumusta? Nakangiting tanong niya. Nakapirma na. Ibinagawe ko ang kontrata. Doble ang sahod, plus stocks. Ahahaha, congratulations. Hinila ako ni Ana palabas. Mamayang gabi, siguradong magdiriwang tayo. Oo nga pala, kumusta na ang dati mong biyenan? Tiningnan ko ang orasan.
5 araw na ang nakalipas mula nang maghiwalay kami. 2 araw pa, malapit nang magsimula ang pinakakawili-wili. Naku, gusto ko talagang makita ang muhangang matandang bruhang yon, masamang loop na kinuskos ni Anna ang kanyang mamakamay. Sa sandaling iyon, dapat nasa unahan ako. 5 araw pa katapos ang hiwalayan. 10 gram umaga. Bahay numero 12, Tierra Verde. Si Aling Elena ay nagpuputol ng ngasangang rosas sa hardin. Ma, darating mamaya si Tita Olga kasama ang anak niya. Anong lulutuin natin para sa tanghalian? Sumilip si Bea mula sa bintana. Magluluto ako ng sinigang at magpiprito ng isda. Inunat ni Aling Elena ang kanyang likod. Ngayon, isang doktor ang babae. Perpektong kapareha para sa anak ko. Ding-dong, tumunok ang doorbell. Ako na, tumakbo si Bea para buksan. Sa labas ng pinto ay isang binatang nakapormal na kasuotan na may dalang portfolio. Magandang umaga. Ito po ba ang bahay ni Marco Ivanov? Oh, sa kapatid ko. Bakit po? Sinuri siya ni Bea mula ulo hanggang paa. Mula po ako sa isang law firm. Inabot ng lalaki ang isang sobre. Ito ay isang opisyal na abiso para kay Ginang Elena Ivanov. Pakipirmahan po ang pagtanggap. Abiso mula sa mga abogado. Kinuha ni Bea ang sobre. Tungkol saan po ito? Basahin niyo po para malaman ninyo. Tumalikot ang abogado at umalis. Binuksan ni Bea ang sobre. Pakabasa ng unang linya, nagbago ang kanyang muka. Mama, maa. Tumakbo siya palabas ng hardin na sumisigaw. Anong nangyari? Inis na kumunot ang nuni Aling Elena. Nakatakot ka naman. Ma, tingnan mo. Inabo ni Bea ang sula. Isinuot ni Aling Elena ang kanyang salamin. Para kay Ginang Elena Ivanov. Dahil sa ang taong, may karapatang gumamit ng tirahang ito, si Ginang Sofia Reyes, ay umalis na sa aming kumpanya. Ang mabenepisyong ipinakalop sa asawa ng empleyado ay kinakansela. Ayon sa Artikulo 12 ng Patakaran sa pagkakalop ng bahay serbisyo sa mga empleyado, hinihiling namin na kayo at ang mamiyembro ng inyong pamilya ay lisanin ang bahay numero 12 sa Tierra Verde Executive Village sa loob ng 24 na oras mula sa pagtanggap ng abisong ito. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Aling Elena. Ano? Anong ibig sabihin nito? Itinaas niya ang kanyang ulo. Anong ibig sabihin ng benepisyo ng asawa ni Sofia Reyes? Hindi ko rin alam. Nagpanik si Bea. Hindi ba sa kapatid ang bahay na ito? Oh, kay Marco to. Kinuyumos ni Aling Elena ang sulat. Siguradong may nakamali sila. Tumakbo siya papasok ng bahay. Kinuha ang telepono at tumawag sa administrasyon ng village. Hello admin, ako ang may-ari ng bahay numero 12. Anong ibig sabihin na hindi ako ang may-ari? Ang bahay na ito ay ibinigay ng kumpanya ng manugang ko. Wala ba kayong napakamalan diyan? May sumagot sa kabilang linya, at ang mukha ni Aling Elena ay lalong namuti. Hindi maari. Impossible. Ibinaksak niya ang telepono at tinawagan si Marco. Kakalabas lang ni Marco mula sa isang meeting. Marco, umuwi ka agad. May malaking problema. Nanginginig ang boses ni Aling Elena. Ano po yon? Sabing admin. Ang bahay na ito ay pag-aari ni Sofia at hinihiling nilang umalis tayo. Isang mabigat na katahimikan ang namayani sa kabilang linya. 10 segundo. Walang sinabi si Marco. Marco! Marco! Bakit hindi ka nagsasalita? Sumigaw si Aling Elena. Ma, mahina ang boses ni Marco. Ang bahay na to. Totupong kay Sofia yan ibinigay. Ano? Natumba si Aling Elena at muntik nang bumaksak. Sinalo siya ni Bea. Marco! Anong pinagsasabi mo? Paanong naging kanya ang bahay na to? Sa kanya. Mapait nang ngumiti si Marco sa kabilang linya. Ang kumpanya ay nagbibigay ng elite na tirahan sa mga key technical specialist lang. Isa lang akong ordinaryong programmer. Wala akong karapatan diyan. At bakit hindi mo sinabi nun pa? Sumigaw sa telepono si Aling Elena. Ako, hindi makasagot si Marco. Alam mo pala ang lahat. Nanginginig sa galit si Aling Elena. Alam mo pero hinayaan mo pa rin akong pilitin siyang makipaghiwalay. At ngayon, ano na, wala na tayong bahay. Saan tayo pupunta? Ma, huwag po kayong magpanik. Ako, paano ako hindi magpapanik? Bumaksak si Aling Elena sa sopa. Paano nangyari to? Paano? Kinuha ni Bea mula sa sahig ang kinuyumos na sulat at binasa ulit. Ma, nakasulat dito na kailangan nating umalis sa loob ng 24 na oras, kung hindi, idedemanda nila tayo. Hindi ako aalis kahit saan. Biglang tumayo si Aling Elena. 3 taon akong nanirahan dito. Bakit ako aalis? Sino ba siya? Yang Sofia na yan? Ma, hindi atin ang bahay. Wala akong pakialam.
Kinuha ni Aling Elena ang kanyang bag na namumula ang mata. Pupuntahan ko siya ngayon din. Sumugot siya sa pinto. Sumunod si Be. Makalipas ang kalahating oras, pareho silang nakatayo sa lobingang dating kumpanya ni Sofia. Nag-resign na po si Ma'am Sofia. Malamig na sabi ng babae sa reception. Nag-resign? Saan siya pumunta? Walang pasensyang tanong ni Aling Elena. Hindi ko po maaring ibigay ang impormasyong iyon. Nakikiusap ako, sabihin mo, nakmakaawa si Aling Elena, manugang ko siya, dating manugang. Paumanhin po, tumalikot ang babae. Sumugot si Aling Elena sa HR department. Aling Elena, ang nga benepisyo ni Ma'am Reyes ay talagang kinansela na, sabi ngang HR head na may batong muha. Habang nagtatrabaho siya sa amin, ang cottage na ibinigay ng kumpanya ay maaring gamitin ng kanyang asawa at malapit na kamag-anak, ngunit ngayon, nag-resign na siya. Ang benepisyo ay kinansela na. Pero 3 taon kaming nanirahan doon. Dahil 3 taon siyang nagtrabaho sa amin, iritableng sagot ng HR. Kung hindi ninyo lilisanin ang lugar sa takdang oras, iutos ng kumpanya sama abogado na idemanda kayo. Pero pakinggan niyo, sinubukang sabihin ni Aling Elena. Gayunpaman, pinalabas na sila ngang guwardiya. Ang mag-ina ay nakatayo sa labas ang gusaling opisina, tuliro na nakatingin sa isa't isa. Ma, anong gagawin natin? Nagpanik si Bea. Talaga bang lilipat tayo? Sa isip ni Aling Elena, nakahalo-halo ang lahat. Naalala niya kung gaano siya kayabang samga nakaraang araw, kung paano siya nayabang samga kapitbahay, kung paano niya kasama si Bea na inayos ang bahay, inihahanda ito para sa bagong manugang ng kanyang anak. Kasalanan lahat tungruhang yon. Sabi niya sa pagitan ng ngangipin. Sinadya niyang hindi sabihin sa atin. Pero, ma, mahinang sabi ni Bea, hindi naman natin siya tinanong. Tumahimik ka, sigaw ni Aling Elena. Tumunog ang telepono. Si Marco. Ma, nasaan kayo? Nagpaalam ako sa trabaho at pauwi na ako. Nasa tapat ng building ng kumpanya niya. Paos ang boses ni Aling Elena. Marco, totoo ba? Sa kanya talaga ang bahay? Narinig ang isang malalim na buntong hininga sa kabilang linya. Ma, matagal ko na sanang sasabihin sa inyo, pero ano pa ang saysay na pag-usapan ngayon? Kailangan mong gumawa ng paraan, pinutol siya ni Aling Elena. Hindi tayo pwedeng umalis. 180 square meters yung cottage. Ma, hindi natin kayang manirahan sa ganoong bahay. Kailangan nating bumalik sa lumang apartment natin sa Caloocan. Sa apartment? Sumigaw si Aling Elena. Sa butas na yon na 50 square meters? Hinding-hindi. Ngunit ang katotohanan ay hindi nagbago sa kanyang masigaw. Ang countdown ng 24 na oras ay nagsimula na. Nang dumating si Marco sa cottage, si Aling Elena ay nakaupo sa sopa na walang lakas, at si Bea sa tabi niya ay nagpupunas ng luha. Ma, huwag na po kayong umiyak, lumuhod si Marco sa harap niya. May gagawin akong paraan. Ano ang magagawa mo? Itinaas ni Aling Elena ang kanyang matang na mumukto sa luha. Kasalanan mo lahat, to. Sinabi ko na sayo, mabuhay ka ng maayos kasama niya, pero nagpadala ka sa mga pangudyo ko. At ngayon, wala na tayong bahay. Ma, kayo po mismo ang sumisigaw na kailangan ng hiwalayan. Sinabi ko yon sa galit. Pinalo ni Aling Elena ang kanyang mahita. Napakagago mo. Kung ganun pala siyang kahalagang tao sa kumpanya. Bakit hindi mo sinabi sa akin ni isang salita? Mapait na ngumiti si Marco. At kung sinabi ko, maniniwala po ba kayo? Marco, tawagan mo si Sofia, bilis. Nagsimulang magmadali si Bea. Magmakaawa ka sa kanya, payagan niya tayong manirahan pa. Hindi yan gagana. Magsorry ka. Kinuha ni Marco ang telepono at tinawagan ang numero ni Sofia. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Isang beses, pangalawa, pangatlo. Walang sumasagot. Hindi niya sinasagot. Inihagis ni Marco ang telepono sa mesa. Anong gagawin natin? Nakpanik si Bea. Marco, puntahan mo siya sa trabaho niya. Nag-resign na siya. Nasaan siya ngayon? Hindi ko alam. Ipinikit ni Marco ang kanyang mamata. Wala akong alam. Biglang tumayo si Aling Elena. Ang kaibigan niya, tama, si Anna, siguradong alam niya kung nasaan siya. Walang sasabihin sa akin si Anna. Umiling si Marco. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Itinulak siya ni Aling Elena palabas ng pinto. Pumunta ka na. 6:00 ang gabi. Lumitaw si Marco sa tapat ang bahay ni Anna. Tumawag siya sa intercom. Nang marinig ang kanyang boses, malamig na napangisi si Anna. Marco Ivanov, at mayroong ka pang lakas na ulub na hanapin ako. Anna,
kailangan kong makita si Sofia. Para saan? Hiwalay na kayo, di ba? Walang paligoy na sabi ni Anna. Ano, natauhan ka na? Naintindihan mo na ba ang ginawa niyo? May kailangan ako sa kanya. Anong kailangan? Tungkol sa bahay, di ba? Narinig sa boses ni Anna ang halatang pakasaya sa kanilang kapahamakan. Sasabihin ko sayo, si Sofia ay sobrang abala ngayon. Wala siyang oras para sa inyo. At tungkol sa bahay, sinabi niya, hayaan na ang batas ang umusad. Anna, pakiusap, hayaan mo akong makipagkita sa kanya. Huwag ka nang umasa. Ibinaba ni Anna ang tawag. Nakatayo si Marco sa tapat ng entrance at nakatingin sa mga bintana ng apartment ni Anna. May ila. Sa likod ng mga kurtina, may dalawang anino. Huminga siya ng malalim at sinubukang pumasok kasunod ng isang residente. Ngunit sa unang palapak, hinarang siya ang konsyerge. Binata, sino po ang pupuntahan ninyo? Kay Anna po, sa third floor. Sinabi po ni Ma'am Anna na huwag kayong papasukin. Sabi ng konsyerge na may batong mukha, pakiusap, lumabas na po kayo, kung hindi, tatawag akong pulis. Talaga bang sinabi niya yan? Natigilan si Marco. Eksakto po, labas na. Pinalabas siya ng konsyerge. Nakatayo sa kalyang gabi, sa unang pagkakataon sa buhay ni Marco, naramdaman niya ang ganitong kawalan ng magawa. Tumunog ang telepono. Isang kasamahan sa trabaho, si Alex. Marco, pare, narinig ko, yung dati mong asawang si Sofia Reyes. May pakabigla sa boses ni Alex. Oh, bakit? Bakit? Pare, alam mo ba kung sino siya? Siya ang utak ng buong tech department. Ang tatlong pangunahing patenkam kumpanya, gawa niya. Umalis siya. 2 megaproject ang tuluyang tumigil. Milyon-milyon ang malulugi ng kumpanya ngayong buwan. Nanginginig ang kamay ni Marco na may hawak ng telepono. Kanina, sinigawan ng CEO ang technical director nating si Victor. Sinabi niyang kasalanan niya kung bakit pinayagan ang optimization na yon. Pero ang totoo, hindi siya tinanggal. Kinuha siya ang Apex Global. Inalok ng 3 beses na mas mataas na sahot. 3 beses. 3 beses. Bulong ni Marco. Alam mo ba yon? Lalo pang nabigla si Alex. Ang sahot ng dati mong asawa, at 38 milyon kada taon, plus bonuses mula sa mga proyekto. Umaabot ng halos at 12 milyon kada taon, at ikaw, nakipaghiwalay ka sa kanya? Nagugong ang ulo ni Marco, 8 milyon, samantalang siya, halos 102 milyon lang ang kinikita niya sa isang taon. At alam mo pa ba, sabi nila, nung taong pumasok siya sa atin, siya ang nagpasa ng resume mo, patuloy na paninira ni Alex. Kinuha ka lang ng dating department head dahil sa respeto sa kanya. O kala mo, nakapasok ka dito Magisha. Huwag mo akong patawanin sa skills mo. Ibinaba ni Marco ang tawag at sumandal sa isang poste ng ilaw. Ganun pala yon. Lahat ng 3 taon na ito, siya talaga ang nagbubuhat sa lahat. Ang bahay, kanya. Ang paunang bayad sa kotse, kanya. Pati ang trabaho niya, dahil sa kanya. At siya, nagpadala sa mga pang-udyok ng ina. Hinamak siya dahil nawalan siyang trabaho, at pinilit siyang makipaghiwalay. Napakagago ko. Tinakpan niya ang kanyang mukha at napaupo sa semento. Sa parehong oras, sa cottage sa Tierra Verde, si Aling Elena ay nakaupo na may telepono at paulit-ulit na tinatawagan ang numero ni Sofia. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Sofia, sagutin mo ang tawag. Sigaw niya sa telepono. Nakamali si Mama. Nakamali talaga ako. Nakikiusap ako. Sagutin mo. Si Bea ay nakaupo sa sopa. Ang screen ng kanyang smartphone ay nagliliwanag. Kakabura lang niya sa social media ngang lahat ng litrato sa fila. Ngunit huli na ang lahat. Isa-isang nagsusulat ang mga kaibigan niya sa messenger. Bea, narinig ko lilipat na raw kayo. Hindi pala sa kapatid mo ang bahay, kundi sa hipak mo. Bakit ka nayayabang? Inihagis ni Bea ang telepono, niyakap ang unan, at humagulgol. Kasalanan mo lahat to, sigaw niya sa ina. Ikaw ang nagpilit kay Marco na makipaghiwalay, at ngayon wala na tayong lahat. At melakas ka pang loop na sigawan ako? Sumigaw pabalik si Aling Elena. Sino ang araw-araw na bumubulong sa tainga ko na wala siyang kwenta? Sino ang nagsasabing kailangan ni Marco na humanap agad ng iba? Walang may sagot si Bea. Ang mag-ina ay nagsimula na namang magaway. Ang kanilang mga sigaw ay umaling-onggaw sa buong kalye. Ang kapitbahay, si Aling Lolit, na nakatayo sa bintana, ay tumingin sa kanilang bahay, umiling, at bumuntong hininga. Ayan, bumalik din ang karma sa pamilyang yan. 9:00 ang gabi,
Umuwi si Marco at nakita ang mga pulang. Namumuktong mata ang kanyang ina at kapatid. Wala siyang sinabi at tahimik na umakyat sa itaas. Sumunod si Aling Elena. Marco, nahanap mo ba siya? Hindi po. At anong gagawin natin ngayon? Bukas na tayo palalayasin. Umupo si Marco sa gilid ng kama at tiningnan ang silid. 3 taon na ang nakalipas. Inayos ni Sofia ang lahat dito ng napakaganda. Mga asul na kurtina, kahoy na muebles, mga halaman sa paso na siya mismo ang nag-ayos sa tabi ang kama. Tinanggap niya ang lahat ng ito bilang isang bagay na dapat lang. At ngayon, naintindihan niyang hindi siya karapat-dapat sa anuman dito. Marco, itinulak ni Aling Elena ang pinto. Ma, itinaas ni Marco ang kanyang ulo. Pula ang kanyang mamata. Mag-impake na po kayo ng gamit. Bukas, babalik na tayo sa apartment natin sa Kalukan. Sa apartment, matinis na sigaw ni Aling Elena. Hindi ako pupunta sa lunggang yon. Ayokong tumira doon. At saan po ninyo gustong tumira? Mapait na ngumiti si Marco. Ang bahay na ito ay kay Sofia. At hindi ko kayang umupa ng disenteng apartment. Ang sahod ko, 100,000 ruko. Ibabawas ko ang 50,000 para sa hulog sa kotse. Barya na lang ang matitira. Hindi sapat para sa upa sa Maynila. Kung gayon, pumunta ka at magmakaawa sa kanya. Lumuhod ka. Ma, tiningnan ni Marco ang ina. Sa tingin niyo po ba, patatawarin niya tayo? Natigilan si Aling Elena. Makalipas ang mahabang sandali, mabigat siyang napaupo sa sahig at humagulgol. Kinabukasan, pagsikat ngang araw, dumating ang administrasyon ng village. Marco, tapos na ang oras. Kailan ninyo balak lisanin ang lugar? Ngayon po kami lilipat. Pinirmahan ni Marco ang turnover form. Nang umalis ang manager, walang lakas na napaupo si Aling Elena sa sahig ng sala. Nakatingin sa tumpok ng gagamit. Paano natin lahat ito madadala? Dadalin natin kung ano ang kaya, sagot ni Marco. Tumawag na siya ngang, manggalilipat. Maliit lang ang apartment dun. Ang nga malalaking muebles ay kailangang iwan. Pero ako mismo ang pumili niyan, sabi ni Aling Elena habang nagpupunas ng luha. Hindi mahalaga, malamig na sabi ni Marco. Hindi naman tayo ang bumili niyan. 10:00 ng umaga, dumating ang truck ng mamaglilipat. Sina Marco, Aling Elena, at BI nagmamadaling nag-impake ang magamit. Ang makapitbahay, nang marinig ang ingay, ay lumabas para manut. Ay, lilipat na kayo? Pakunwaring nakikiramay na tanong ni Aling Lolit. Ibinaba ni Aling Elena ang kanyang ulo, hindi magawang tumingin sa kanya. At bakit bigla ang paglipat? Kamakailan lang, naghahanap pa kayo ng nobya para sa anak niyo? Lumapit ang isa pang kapitbahay. Namula ang muha ni Aling Elena, hindi siya makapagsalita. Narinig ko, hininaan ni Aling Lolit ang kanyang boses, ngunit sapat na para marinig ng lahat, ang bahay na ito, hindi pala sa anak niya, kundi sa manugang, at tinanggal niya sa trabaho? Talaga? Seryoso? Totoong totoo. Ang manugang pala nila ay isang magaling na tech director. Milyon-milyon ang sahot. Ang cottage na ito, binigay sa kanya ang kumpanya. At ang anak niya, isang ordinaryong programmer lang. Igume 100,000 lang ang kinikita kada buwan. Tumawa si Aling Lolit. At kinuha lang siya sa trabaho dahil sa tulong ng asawa. Tsaka at siya, panay ang sabi sa atin kung gaano katalino ang anak niya. Kamakailan lang, sinabihan niya ako kung paano niya gustong hanapan ngang babae ang anak niya. Sabi niya, ang bahay at kotse, lahat binigay ng kumpanya. Agad kong naramdaman na may mali. Kung ganun kahalaga ang anak niya, bakit hindi binigyan ng ganong fila? Lumaki ang grupo ng Mga-Usisero, lalong lumakas ang mabulungan. Gusto nang lamunin ang lupa si Aling Elena. Ma, huwag mo silang pakinggan. Mag-impake na tayo ng mabilis. Hinila siya ni Bea papasok ng bahay. Ngunit sa sandaling iyon, tumunok ang telepono ni Bea. Bea, narinig ko lilipat na raw kayo. Yung fila pala, hindi sa kapatid mo, kundi sa hipak mo. Bakit ka nayayabang? Siya yung kaibigang si Ola, na pinagyabangan niya. Bushi ako, bye. Ibinaba ni Bea ang tawag. Agad na tumawag ang pangalawa, pangatlo, lahat may parehong sismis. Bea, sabi mo fila ng kapatid mo. Narinig ko, babalik na raw kayo sa apartment? Ang laki palang sahot na hipag mo. Bakit hindi mo sinabi nun? Pinatay ni Bea ang telepono, sumiksik sa isang sulok, at humagulgol. 3:00 ng hapon, napuno na rin sa wakas ang truck. Huling tiningnan ni Marco ang cottage kung saan siya nanirahan ng 3 taon. May kapaitan sa kanyang puso. Tara na. Sumakay siya sa kotse. Lumingon si Aling Elena.
at muling tumulo ang luha sa kanyang nga pisngi. Isang napakagandang bahay, at lahat ay naglaho. Ang sasakyan ay umalis sa village sa ilalim ng mga pagtuturo ne daliri at panunuyan ng mga kapitbahay. Ang lumang apartment sa Chalukan, 50 square meters, 2 silid. Binuksan ni Marco ang pinto at sinalubong sila ngang amoy ngang amag. 3 taon nang hindi tinitirhan. Lahat ay nababalutan ng alikabok. At, dito na tayo titira ngayon? Natigilan si Bea sa pintuan, nag-aatubiling pumasok. Anong inaakala mo? Nagsimulang magpasok ng magabek si Marco. Akala mo, sa fila ulit tayo pupunta? Tiningnan ni Aling Elena ang maliit na sala. Naalala ang malufak na 180 square meter na kotahe sa Tierra Verde, at bumuhos ang luha. Narinig ang mayapak sa pasilyo. Mula sa katabing pinto, sumilip si Aling Nena. Ay, Nina, bumalik na pala kayo. Tuso nang ngumiti ang kapitbahay. Kamakailan lang, nayayabang kayo na sa isang elite na cottage kayo nakatira. Bakit kayo bumalik? Nag-init ang muha ni Aling Elena. Lumipat kami, yun lang. Sabi ko na nga ba, walang himala sa mundo, makahulugang sabi ni Aling Nena, cottage sa isang exclusive village. Kailangan mo ngang matinding utak para makatira doon. Pagkasabi niyon, isinara niya ang pinto, ngunit sa kabilang pader, malinaw na maririnig kung paano niya sinasabi sa kanyang pamilya, ang cottage pala, sa manugang, tapos nahiwalay sila. Sila mismo ang gumawa ngang sarili nilang hukay. Tumakbo si Bea sa silid, isinara ang pinto, bumaksak sa kama, at humagulgol. Walang lakas na napaupo si Aling Elena sa lumang sopa at, habang nakatingin sa nagbabalat na pintura sa mga dingding, bumulong, paano nangyari to? Paano? Samantala, conference hall sa BGC. Minamahal ng mga mamahayag, ngayon, ipinagmamalaki ng Apex Global na ipahayag na si Ginang Sofia Reyes, Dating Technical Director ng Innovatec, ay opisyal na sumasama sa amin bilang Chief Technical Officer. Nagisla pa ng mga kamera sa hall. Nakaupo ako sa entablado na may bahayang ingiti sa labi. Ma'am Sofia, maari niyo po bang sabihin kung bakit kayo nakpasyang lumipat sa Apex Global? Tanong ng isang mamamahayag. Ang Apex Global ay nakbibigay sa akin ng mas malawak na plataporma para sa pag-unlad, kalmado kong sagot. Dito, ang aking mateknolohikal na ideya ay maaring may sakatuparan ng lubusan. Sabi-sabi po, pag-ari ninyo ang 3 pangunahing patent. At ang inyong pag-alis ay nakdulot ng malaking pinsala sa dati ninyong kumpanya. Ano po ang masasabi ninyo? Problema na nila yon, ngumiti ako. Gumawa lang akong desisyon na pinaka-favorable para sa aking karera. Pagkatapos ng press conference lumapit sa akin ang CEO ng Apex na si Mr. Tan. Sofia, welcome to our team. Salamat po sa tiwala Mr. Tan. Oo nga pala, anda na ang opisina mo. Narito na rin ang magasusi NG Kondo sa BGC. Inabot niya sa akin ang isang sobre. 300 square meters, panoramic view, kumpleto sa gamit. Pwede ka nang lumipat anumang oras. Kinuha ko ang masusi, hindi nakakaramdam ng anumang partikular na pananabik. May tumunok sa telepono. Nakpadala si Anna ng isang litrato. Sa litrato, isang pamilya ng 3 ang nakatayo sa tapat ng isang sira-sirang apartment na may madaladalahan. Si Aling Elena ay humahagulgol. Ang caption ni Anna, Karma in Action. Buti nga sa kanila. Tiningnan ko ang litrato, binura ito, at nagtungo sa aking bagong opisina. Ang mataong iyon at ang kanilang nakapalaran ay hindi ko na inaalala. Sa ikatlong araw ngang paninirahan sa apartment, nakasakit si Aling Elena. Nakahiga siya sa lumulubok na kama, nakatingin sa bitak-bitak na kisame, naalala ang maliwanag na master's bedroom sa fila, at kusa na lang tumutulo ang luha. Ma, bumangon na kayo, kumain. Pumasok si Bea na may dalang platong lugaw. Ayoko. Tumalikot si Aling Elena sa dingding. Buong araw na po kayong hindi kumakain. Hindi ko malunok ang pagkain. Biglang umupo si Aling Elena, nagniningning ang mapulang mata. Mula sa cottage papunta sa lunggang ito, sa tingin mo, makakakain ako dito. Padabok na inilapag ni Bea ang plato sa bedside table. At anong kinalaman ko diyan? Sino ba ang nagpilit kay Marco na makipag-iwalay? At may lakas ka pang loop na sumagot sa akin, tinuro siyang ina. Sino ang araw-araw na bumubulong na wala siyang kwenta? Nagsimula na namang mag-away ang mag-ina. Kumatok sa dingding si Aling Nena. Tama na ang sigawan. Maaga pa, hindi niyo ako pinapatulog. Si Bea, pinipigilan ang luha, ay padabok na isinara ang pinto at tumakbo palabas. Sa labas, sa bangko, naksitsismisan ang nga matatanda. Narinig niyo,
Yung manugang pala na mga Ivanov, milyon-milyon ang kinikita. Talaga? Totoong toto. Ang pamangkin ko, sa parehong kumpanya nagtatrabaho. Sabi niya, henyo daw sa IT si Sofia. Ngayon lumipat sa ibang kumpanya. Tinaasan 3 beses ang sahot. Tsaka, ang nga Ivanov, nakamali. Isang gintong manugang. Pinilit ni Aling Elena ang anak na makipaghiwalay. Ayan, napala nila. Mula sa elite na cottage, balik sa ating imburnal. Karma. Sa pagdaan ni Bea, napansin niyang tumahimik ang mamatatanda at tiningnan siya na may halatang pakasaya sa kanilang kapahamakan. Ibinaba niya ang kanyang ulo at binilisan ang lakat, naririnig sa likod ang mahinang tawanan. Sa kumpanya, ang magawain ni Marco ay hindi rin maganda. Tinawag siyang kanyang boss. Ivanov, anong nangyari sa skeduleng proyekto nong nakaraang buwan? Ako po, pinakpawisan si Marco. Nakarumpong ilang technical na problema. Ngumisi ang boss. Nong nandito pa si Ma'am Sofia, bakit parang wala kang technical na problema? Walang may sagot si Marco. Sasabihin ko sayo ng diretso, sumandal ang boss sa kanyang upuan. Dati, nakakakuha ka nga pangunahing gawain dahil lang hinihila ka ni Ma'am Sofia. Ngayon, wala na siya. Alam mo ba ang sarili mong antas? Mula ngayong buwan, lilipat ka sa grupo ang basic development, putol ang boss. Hindi mo kakayanin ang nga pangunahing proyekto. Lumabas si Marco sa opisina sa gitna ng bulungan ng mga kasamahan. Sabi ko na nga ba, dahil lang sa asawa niya kaya siya umangat. Oh, ngayon, wala na siya, at agad siyang bumaksak. Narinig ko, nahiwalay na sila. Ang tanga, pinakawalan pa ang ganoong babae. Piniga ni Marco ang kanyang mga kamao at bumalik sa kanyang workstation. Sa chat ng mga kaklase sa Telegram, pinag-usapan din ang balita. Marco, pare, narinig ko, yung dati mong asawang si Sofia Reyes, siya pala yung naging technical director ngayon sa Apex Global. Tol, anong iniisip mo? Pinakawalan mo ang ganoong asawa? Nabasa ko sa balita. Ang sahot niya, mula 2 milyon na ngayon, tahimik na umalis si Marco sa chat. Gabi sa bahay, si Aling Elena ay nakahiga pa rin sa kama. Ma, kailangan nating pumunta sa doktor, sabi ni Marco. Para saan? Hindi makakatulong ang nga doktor dito. Mahinang sagot niya. Pumunta ka, magmakaawa kang bumalik si Sofia, at gagaling ako agad. Ma, pumunta ka at sabihin mo sa kanya na nakamali kami. Hilingin mong patawarin niya tayo. Hindi niya, ako haharapin. Kung gayon, abangan mo siya araw-araw. Kumapit si Aling Elena sa kanyang braso. Marco, nakikiusap ako. Ayokong manirahan sa lunggang ito. Gusto kong bumalik sa villa. Tiningnan ni Marco ang namumulang mata ang ina. At parang kinukutkot ang pusa ang kanyang kaluluwa. Lumabas si Bea mula sa silid, maputla na parang patay. Marco, yung isa ko na namang dati, nasira. Anong nangyari? Nang malaman niyang sa apartment kami nakatira, at 3 pa kaming nagsisiksikan, agad siyang tumalikot at umalis. Tumulo ang luha sa mapisngi ni Bea. Ito na ang pang-5. P. Kasalanan niyo to, biglang sumabog siya. Kung hindi dahil sa hiwalayang yon, sa cottage sana tayo nakatira, nakahanap na sana akong nisenteng asawa. Pero ngayon, katatawanan ako. Araw-araw, pinagtatawanan ako ngang kaibigan ko sa chat, napahiya ako sa buong mundo. At may lakas ka pang loop na sisihin kami? Sumigaw pabalik si Aling Elena. Sino ang nagsasabing hindi siya karapat-dapat sa iyo? Ikaw ang ina. Dapat may sarili kang isip. Nakatayo si Marco sa pagitan nila. Sumasakit ang kanyang ulo. Kinuha niya ang telepono at muling tinawagan ang numero ni Sofia. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Sa linggong ito, tinawagan niya ito ngang higit sa 50 beses. Ni minsan, hindi siya sumagot. Hating gabi, nakahiga si Marco sa kanyang masikip na silid at hindi makatulog. Sa kabilang pader, nag-away ang ina at kapatid. Sa ibaba, maririnig ang tunog ng TV ng makapitbahay. Sa labas, maingay ang highway. Bigla niyang naramdaman ang matinding pananabik sa tahimik na mga gabi sa Tierra Verde, ngunit wala ng pagbabalik sa nakaraan. Sa parehong oras, Begese, nakatayo ako sa panoramic window, nakatingin sa gabing Maynila. Ang 2 palapak na apartment na may sukat na 300 square meters, na ibinigay ng kumpanya ni Mr. Tan, ay may Scandinavian style na disenyo, minimalistiko at mahal. Mas maluwag at mas marangya kaysa sa cottage na iyon. Sofia, oh, kumusta ang apartment? Lumabas si Ana mula sa kusina na may dalang 2 baso nga alak. Mahusay, kinuha ko ang baso. Salamat sa pagsama sa akin.
Ano ka ba? Nakipag-cheer si Anna. Congratulations, Chief Technical Officer. Age, 30 milyon kada taon, plus porsyento. Ang swerte mo. Anong swerte? Inikot ni Anna ang kanyang mata. Talento mo yan. O nga pala, handa ka na ba para sa industry forum bukas? Naisulat ko na ang speech. Sabi nila, naroon din daw ang direktor ng dati mong kumpanya. Tuso na ngumiti si Anna. Magiging awkward yon. Walang awkward, nakibit balikat ako. Bawat isa ay nagtatrabaho para sa kanyang boss. Tumunok ang telepono. Si Mr. Tan. Sofia, kumusta ang paghahanda para bukas? Lahat po ay handa na. Huwag kayong mag-alala. Mahusay. Huminto si Mr. Tan. O nga pala, ang kotse na ibinigay sa iyong kumpanya ay ihahatid bukas. Mercedes S-Class. Okay na ba yon? Opo, salamat. Pagkababaeng tawag, sumipol si Anna. Wow, S-Class. At yung dati mong asawa, yung Honda Accord niya, hulugan pa. Huwag na natin siyang pag-usapan. Uminom ako ng alak, mga bagay nga karaan. Sang-ayon, ngumiti si Anna. O nga pala, yung dati mong biyenan, sabi-sabi, nasa impyerno na raw. Nalaman ko, nakahiga lang daw buong araw at nagrereklamo, inatake sa puso, tinala siya ni Marco sa doktor. Sabi ang doktor, dahil daw sa nerbiyos. 5 beses nang nakipag-date si Bea, at lahat sila tumakbo nang malaman ang tungkol sa apartment. Nanahimik ako, nakatingin sa gabi ng lungsod. Hindi mo ba nararamdaman kung gaano kasaya? Tanong ni Anna. Masaya. Lumingon ako sa kanya. Pero mas masaya na ang kasalukuyan kong tagumpay ay walang kinalaman sa kanila. Kinabukasan, ang IT Industry Forum. Pumasok ako sa hall suot ang isang formal na business suit na pinatahi. Dahan-dahang tingin ang napunta sa akin. Siya si Sofia Reyes. O yung tech expert na kinuha ng Apex Global. Dahil sa pag-alis niya, daan-daang milyon ang nalugi sa dati niyang kumpanya. Dumiretso ako sa entablado. Sa pagdaan sa mesang direktor ng dati kong kumpanya, nakita ko siyang awkward na tumayo. Ma'am Sofia, ibig kong sabihin, Miss Reyes, pilit siyang gumiti. Congratulations sa iyong promotion. Salamat, tumango ako, hindi humihinto. Ang aking talumpati, minamahal na mga kasamahan. Ngayon, ang paksang aking ulat ay ang Vector of Development of Future Intelligence Systems. 20 minuto pagkatapos, nagpalakpakan ang hall. Pagkatapos ang presentasyon, pinalibutan ako ang nga tao, nakikipagpalitan ng business cards. Sofia, ako ang CEO ng Tech Invest. Pwede ko bang makuha ang iyong kontak? Sofia, mayroon kaming proyekto, gusto naming talakayin ang isang kooperasyon. Sa gitna ang karamihan, sumingit si Victor, ang tech director ng dati kong kumpanya. Sofia, may 1 minuto ka ba? Mahinang tanong niya. Sinulyapan ko siya. Nakikinig ako. Gusto kang bawiin ng kumpanya. Bulong ni Victor, sabihin mo lang ang anumang kondisyon. Hindi na kailangan. Malamig kong sagot. Sa Apex Global. Kontento na ako sa lahat. Sofia, umalis ka. At ang 3 proyektong iyon ay tuluyang tumigil. Ang lugi. Problema niyo na yan. Noong nagpasya kayong gi-optimiza ako, bakit hindi ninyo inisip ang magkakahinatnan? Pagkasabi niyon, tumalikod ako at umalis. Naiwan si Victor na namumutla ang mukha. 3 buwan pagkatapos. Seremonya ngang pagawat ng pinakaprestihiyosong parangal sa industriya para sa inobasyon. Ang nagwagi sa nominasyon na Technological Innovation of the Year ay ang Chief Technical Officer ng Apex Global, si Sofia Reyes. Umakyat ako sa entablado at tinanggap ang tropeo sa ilalim ng makislap ng kamera. Sofia, sa loob ng 3 buwan, natapos mo ang pagbuo ng isang bagong sistema ng artificial intelligence. Ano ang iyong sikreto? Tanong ng host. Konsentrasyon, profesionalismo, at isang mahusay na koponan. Nakangiti kong sagot. Ibinigay sa akin ng Apex Global ang pinakamahusay na mga mapagkukunan. May mga usap-usapan na ang mga proyekto ang dati mong kumpanya ay tuluyang huminto pagkatapos ang iyong pag-alis. Masasabi ko lang, ang nga talento ang pinakamahalagang yaman ng isang negosyo. Tumingin ako sa hall. Ang nga kumpanyang marunong magpahalaga sa kanilang mga empleyado ay laging isang hakbang sa unahan. Nagpalakpakan ang hall. Pagkatapos ang seremonya, lumapit sa akin si Mr. Tan. Sofia, congratulations. Nagpasya ang board of directors na bigyan ka 5% mga stock and kumpanya, plus bonuses mula sa mga proyekto ngayong taon. Aabot sa halos iliak 1 milyon ang kabuuan. Salamat, Mr. Tan, karapat dapat ka diyan. Sulit ka sa bawat sentimo. Gabi.
Ipinalabas sa balita ang makuha mula sa seremonya ng pagawat. Sa lumang apartment, nahahapunan si Marco sa harap ng TV. Bigla, lumitaw sa screen ang isang pamilyar na muha. Balita ngayon. Ngayong araw, ginanap ang seremonya ng pagawat ng parangal sa larangan ng teknolohikal na inobasyon. Ang pangunahing premyo ay nakuha ng Technical Director ng Apex Global na si Sofia Reyes. Sa screen, ako, suot ang isang eleganteng evening gown na may tropeo sa kamay. Kumpiyansa at maliwanag na nakangiti. Nahulog ang tinidor mula sa kamay ni Marco at tumama sa sahi na may kalansing, si Sofia yan. Nakita rin ni Aling Elena ang screen at natigilan. Nagpatuloy ang tagapagbalita. Ayon sa mga datos, sa loob lamang ng 3 buwan, binuo ni Ms. Reyes ang isang natatanging sistema na magdadala sa Apex Global ng higit sa 45 bilyong kita. Ayon sa mga source sa korporasyon, ang kanyang batayang sahot ay 30 milyon kada taon, at ang mga dibidendo mula sa mga stock ngayong taon ay lalampas na. Biglang tumayo si Marco at sumugot sa kanyang silid. Kinuha niya ang telepono at binuksan ang lumang litrato. Sa mga litrato ang kasal, si Sofia na nakaputing damit ay nakangiti ng napakatapat. Noon, may liwanag sa kanyang mata. At ngayon, ganun pa rin siya kaningning. Ang kaibahan lang, wala na siya sa tabi niya. Inihagis niya ang telepono sa kama at hinawakan ang kanyang ulo. Punyeta, anong ginawa ko? Sa sala, nakatingin si Aling Elena sa screen ng TV. At tahimik na tumutulo ang luha sa kanyang kulubot na muha. Ang mismong manugang na itinuring niyang pabigat, ngayon ay nasa tuktok ng industriya, habang siya ay nagsisiksikan sa isang 50 square meter na apartment, naging katatawanan ng lahat ng kapitbahay. Walang lakas na napaupo si Bea sa sopa at bumulong. Kung sana hindi sila nahiwalay. Ngunit sa mundong ito, walang makung sana. Sa ikatlong araw pagkatapos ng seremonya ng pagawat, tinawag ng boss si Marco Ivanov. Nagpasya ang kumpanya na wakasan ang iyong kontrata sa pagtatrabaho. Natigilan si Marco. Bakit po? Hindi mo ba nahuhulaan? Ngumisi ang boss. Kinuha ka dito dahil lang sa rekomendasyon ni Sofia. Nakukuha mo ang pangunahing proyekto dahil hinihila ka niya. Ngayon, wala na siya. Sa loob ng 3 buwan na ito, nakita ngang lahat ang antas mo. Bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. Wala nang saysay. Inabot sa kanya ng boss ang isang papel. Ito ang abiso ng pagkakatanggal. Babayaran ng HR ang iyong huling sahot. Nang lumabas si Marco sa opisina, nanginginig ang kanyang binti. 3 taon siyang nagtrabaho dito, at ngayon, nawalan pa siyang trabahong ito. Ang matingin ng makasamahan ay puno ng pakasaya sa kanyang kapahamakan. Sabi na nga ba, wala siyang kwenta kung wala si Ma'am Sofia. Oh, ngayon, pati trabaho, nawala. Nang makolekta ang magamit, nakatayo si Marco sa labas ng gusalingang kumpanya at hindi alam kung saan pupunta. Kinuha niya ang telepono, tiningnan ang numero ni Sofia, nag-alinlangan ng matagal, ngunit sa huli ay pinindot ang call button. Muli, unattended. Kailangan ko siyang makita. Piniga ni Marco ang kanyang mangipin. Hinanap niya ang address ng opisina ng Apex Global at tumawag ng taxi. 5:30 ng hapon, nakatayo si Marco sa labasan ng underground parking ng isang skyscraper sa BGC, naghintay siya mula tanghali. Sa wakas, isang itim na Mercedes S-Class ang dahan-dahang lumabas. Sa pamamagitan ng windshield, nakita niya ang isang pamilyar na muka. Sofia. Sumugot siya sa harap ng sasakyan, biglang huminto ang kotse. Ibinaba ko ang bintana at, nang makita si Marco, kumunot ang Umalis ka diyan. Sofia, ako, gusto kong makipag-usap sayo. Lumapit si Marco sa bintana, may luha sa kanyang boses. 5 minuto lang, nakikiusap ako. Wala tayong dapat pag-usapan, tuyot kong sagot. Umalis ka diyan, kailangan ko nang umalis. Sofia, naintindihan ko na nagkamali ako. Halos umiyak na si Marco. Naintindihan ko na talaga lahat. Naging bulag ako nung nakinig ako kay mama at pinilit kang makipag-iwalay. At anong gayon? Pinutol ko siya. Anong punto mo? Ako, gusto kong hilingin sayo. Puwede ba tayong? Hindi matapos ni Marco ang sasabihin. Magbalikan. Napangisi ako. Marco, sa tingin mo ba, posible pa yon? Sofia, umalis ka sa daan. Ang aking boses ay naging nagyelo. Kung hindi, tatawag ako ang gwardiya. Sa sandaling iyon, biglang huminto sa tabi ang isang taxi. Lumabas sina Aling Elena at Bea. Sofia. Sumugot si Aling Elena sa akin at, sa harap mismo ng bumper ng aking Mercedes, lumuhot. Agad ding lumuhot sa tabi niya si Bea.
Sofia, nagkamali si mama, humagulgol ang biyanan ko sa buong kaya. Ang mga empleyadong Apex Global na papalabas sa trabaho ay nagsimulang huminto at magtipon. Anong nangyayari? Ay, parang yung dating biyanan ni Ma'am Sofia. Siya yung nagpilit sa kanya na makipaghiwalay noong akala niya tinanggal siya. Humahagulgol si Aling Elena. Sofia, patawarin mo kami. Kasalanan ni Mama. Hindi dapat ako naging ganun sa iyo. Nakikiusap ako. Alang-alang sa 3 taon na naging pamilya tayo. Patawarin mo kami. Alang-alang sa 3 taon, binuksan ko ang pinto at lumabas ng kotse, tinitingnan siya mula sa itaas. Aling Elena, noong itinataboy niyo ako, naalala niyo ba ang 3 taon na yon? Ako, naintindihan ko na talaga ang pagkakamali ko. Naintindihan ang pagkakamali? Malamig akong tumawa. Naintindihan niyo lang na mas malaki ang halaga ko kaysa sa inaakala niyo. Kung totoong nawalan ako ng trabaho at walang natira sa akin, luluhod ba kayo dito ngayon? Binuksan ni Aling Elena ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na tunog. Sofia, nakikiusap ako. Umiyak na sumigaw si Bea. Hindi na namin kaya ang ganitong buhay. Problema niyo na yan. Tiningnan ko siya. Nung naglalakat-lakat ka sa fila ko at nagyayabang sa mga kaibigan mo, inisip mo ba ang araw na ito? Lumaki ang grupo nga usisero, lalong lumakas ang mga bulungan. Grabe. Dating biyanan ni Ma'am Sofia. Oh, nang malaman niyang tinanggal si Sofia, pinilit agad ang anak na makipaghiwalay. Tapos nalaman na ang fila ay serbisyo mula sa kumpanya ni Sofia. Buti nga sa kanila, nga mukhang pera. Hayaan silang anihin ang kanilang tinanim. Nang marinig ito, namula ang mukha ni Aling Elena, ngunit nanatili siyang nakaluhot, hindi magawang tumayo. Lumapit din si Marco at lumuhot sa semento. Sofia, nakikiusap ako sa iyo. Tinanggal ako sa trabaho. Masakit na naman ang puso ni Mama. Lahat ng manliligaw ni Bea, iniwan siya. Wala na kaming ibang mapupuntahan. At naisip niyo na dapat ko kayong tulungan? Tiningnan ko ang 3 taong nakaluhot. Dati, sa hapag-kainan sa isang marangyang cottage, kumilos sila na parang mga haritray ng buhay. At ngayon, gumagapang sila sa aking paanan dahil lang nawalan sila ng aking proteksyon. Bakit ko kayo dapat tulungan? Dahan-dahan kong sinabi. Alam na alam ninyo kung gaano kalaki ang inambag ko sa inyong pamilya. Ang cottage, akin. Ang hulog sa kotse mo, ako ang nagbabayad. Pati ang trabaho mo, Marco, ako ang nakahanap. Tiningnan ko si Aling Elena. At kayo, itinuring niyo akong isang walang silbing pabigat. Pagkatapos, kay Bea. Sinabi mo na hindi ako karapat-dapat sa kapatid mo at araw-araw mo akong kinukutya. At sa huli, tiningnan ko si Marco. At ikaw, nanahimik ka na parang duwag habang pinipilit akong nanay mong pirmahan ang mga papeles. At ngayon, nagsisisi kayo, huli na. Tumalikot ako at sumakay sa kotse. Sofia, sinubukan akong hawakan ni Marco sa braso, ngunit bigla kong hinila ang aking kamay. Huwag mo akong hawakan, nagyayalong tono kong sabi. Mula noong araw na nahiwalay tayo, mga estranghero na tayo, pinaandar ko ang makina. Sa salamin sa likod, nakita kong nanatili silang 3 nakaluhot. Ang karamihan sa paligid ay tinuturo sila. May kumukuha pang video sa telepono. Pinaharurot ko ang sasakyan at umalis sa paradahan. 1 linggo pagkatapos, ang kwentong ito ay kumalat sa buong komunidad ng Ite. Pagkatapos ng pagkakatanggal, walang tagumpay na sinubukan ni Marco na maghanap ng trabaho. Ngunit sa sandaling malaman ng mga recruiter ang kanyang kwento, lahat ng pinto ay nagsasara sa kanya. Ang dati mong asawa ay si Sofia Reyes. Ibig sabihin, yung maproyektong yon, sa totoo lang, pumanhin, wala pa kaming angkop na bakante para sa iyo. Umiiling ang mga HR. Lumala ang sakit sa puso ni Aling Elena, na ospital siya. Ang nga bayarin ay umabot sa libo-libo. Kinailangan ni Marco na mangutang sa lahat ng kakilala. Ang nga date ni Bea ay tuluyan ng natigil. Sa sandaling marinig ng kandidato ang tungkol sa reputasyon ng kanyang pamilya at buhay sa apartment, diretsahan nilang sinasabi, Miss, dapat bawasan mo ang ere mo sa lagay mong yan. Sa maliit na apartment, araw-araw ay walang tigil ang maaway. Kasalanan mo lahat to, sigaw ni Bea sa ina. Kung hindi mo sila pinilit na magiwalay, sa cottage sana tayo nakatira. Hoy, bruha ka! Sigaw pabalik ni Aling Elena. Ikaw mismo ang araw-araw na bumubulong sa tainga ko kung gaano siya kasama. Ikaw ang ina. Dapat ikaw ang nag-isip. Nakaupo si Marco sa sulok, nakikinig sa kanilang pag-away, at nararamdaman kung paano namamatay ang lahat sa loob niya. Kinuha niya ang telepono, tiningnan ang galumang litrato kasama si Sofia,
kung saan siya ay masayang nakangiti. Kung wala sila, kung wala ang malinta na ito, siguradong maayos na siya ngayon, kalahating taon pagkatapos. Isa na namang industry forum. Nagsasalita ako bilang isang invited expert. Ang pag-unlat ng teknolohiya ay nangangailangan ng buong dedikasyon at inobasyon, sabi ko mula sa entablado. Puno ang hall. Lahat ay nakikinig na may pagpipigil sa hininga. Pagkatapos ng ulat, umugong ang palakpakan. Lumapit si Mr. Tan at binigyan akong isang buket ng bulaklak. Sofia, napakagaling na pagtatanghal. Mamaya, may banquet. Siguraduhing darating ka. Gusto kitang opisyal na ipakilala sa board of directors. Tiningnan ko siya at ngumiti. Mr. Tan, nagpapasalamat ako sa suporta ang kumpanya. Ngunit sa ngayon, gusto kong mag-focus lang sa teknolohiya. Sandaling natigilan si Mr. Tan, at pagkatapos ay tumawa. Naintindihan ko, kung gayon, teknolohiya lang. Laging susuportahan ka ang kumpanya. Sa banquet, palaging may lumalapit sa akin para makipagkilala. Magalang akong nakikipag-usap, ngunit nakakaramdam ng bahagyang pagod. Lumapit sa akin si Anna na may basong ang champagne. May isang minuto ba para sa best friend? Ginang superboss. Huwag kang mang-asar. Nakipag-cheers ako sa kanya. Oo nga pala, yung dati mong biyenan, sabi-sabi, nasa ospital na naman. Hindi ko mapigilang magsismis, sabi ni Anna. Siguradong nagsisisi na yon. Ang buhay nila ay hindi ko na inaalala. Kalmado kong sagot. Tama, tiningnan ako ni Anna. Pero sa totoo lang, ang successful mo na ngayon, hindi mo ba naisip na humanap ng iba? Hindi pa, tiningnan ko ang ngailaw gabingang Maynila. Ang karera ko ay nagsisimula pa lang, marami pa akong kailangang gawin. Sige na, Iron Lady, tumawa si Anna. Sa anumang kaso, wala kang katapusan sa mga manliligaw ngayon. Pagkatapos ang banquet, umuwi ako sakay ang kotse. Sa pagdaan sa mga residensyal na lugar sa labas ang lungsod, natanaw ko mula sa malayo ang nga panel na apartment na iyon. Sa isa sa mga bintana, may ilaw, at tila mula doon ay may maririnig na mahinang tunog ngawe. Inalis ko ang aking tingin at pinindot ang pedal ng gas. Ang nangyayari doon ay matagal nang hindi ko kwento. Umakyat ang kotse sa flyover. Sa unahan, nakalatak ang nakniningning na gabi ang Maynila. Binuksan ko ang bintana, pinapasok ang sariwang hangin ng gabi. 32 taong gulang ako, at ang buhay ko ay nagsisimula pa lamang. Kung wala ang mga tanikalang iyon, kung wala ang mga pabigat na iyon sa aking mga paa, mas malayo ang mararating ko. May tumunok sa telepono. Mensahe mula sa team lead ng bagong proyekto. Ma'am Sofia, nakita niyo po ba ang architecture? Nakita ko na. Bukas sa meeting, pag-usapan natin. Nag-type ako. Ngumiti ako. Sa unahan, mahaba pa ang lalakbayin, ngunit alam kong bawat hakbang ko ay gagawin ko ng may kumpiyansa. Dahil ngayon, nabubuhay ako para lamang sa aking sarili. Ang kotse ay naglaho sa gabi, humaharurot patungo sa isang mas maningning na hinaharap.